Tanda mo na, hindi ka ba nahihiya? Katakot-takot na skandalong kinakalat mo sa baryo San Isidro. Tumahimik ka, Luis. Bigyan mo naman ng konting respetong natitirang panahon sa buhay ko. Kalimutan mo, inisip mo, Luis. Hindi ko kailangan ang isa na namang babaeng mag-aalaga sa akin dito sa bahay. Kailangan mo, Soledad. Mabuting bata si Ramona. Maganda. Masipag siya. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Nakakatukso. Naawa ako sa kalagayan niya, Soledad. Madalas ka naman maawa, Luis. Ilan ang babae na kinawaan mo na dinala mo dito sa bahay? Isa-isang lumalayas. At alam mo kung bakit, Luis? Napansin nila na sobra-sobrang tingin mo sa kanila bilang miyembro na iyong pamilya. Si Ramona ay kamag-anak lang ni Berto sa kanyang asawa. Hindi kadugo. Si Berto, matagal ang biyudo. Anong ibig mo sabihin? Walang mangyayari sa binabalak mo, Luis. Hindi mo ba alam? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Dapat siguro matulog ka na. Sinasayang mo ang panahon mo sa katitingin sa mga lalaking yan. Walang kwenta ang mga ulol na yan. Katulad din natin, kukulo-kulo ang mga tiyan.
Sige na. Tulog ka na. Huwag mong damdamin ang ginagawa kong paghihigpit sa'yo, Ramona. Ayokong matulad ka kay Luming. Hindi pa dapat mag-asawa nagtana na. Sumama sa lalaking mahirap pa sa daga. Naintindihan mo ba ako? Tao po? Si Berto. Nasa itaas ho. Kayo pala. Mabuti naman inabot kita. May kailangan ba kayo? Mahalaga. Mahalaga, Berto. Kung magkakasundo tayo, makikinabang ka. Makabubuti sa kinabukasan ni Ramona. Alam mo na siguro ang sitwasyon sa bahay. Lumpo na si Soledad at palagay ko'y mananatili na siyang ganyan. Kailangan ko ng mag-aalaga sa kanya. Si Ramona ba tinutukoy nyo? Oh, Pambihira naman kayo. Maraming nurses na makukuha riyan. Bakit si Ramona pa na hindi naman siya nakapag-aral? eh yun na nga may tutulong ko sa kanya. Sa sweldo ako yan, pag-aaralin ko, at ituturing ko siya bilang miyembro ng aking pamilya. Maganda. Maganda ang binabalak niyo para sa kanya. Pero ako ang pangalawang ama ni Ramona. Simula nang mauli ang batang yan, isinumpa ko na hindi ko siya pababayaan. Naintindihan kong pagmamalasakit mo, Berto. Pero hanggang sa makakarating yan, bakit hindi mo siya bigyan ng layang makapamili? Palagay ko naman kaya na niyang magdesisyon kung ano mang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Ako nagdidesisyon para sa kanya, Mr. Garcia. Kaya't hindi mo na dapat siyang tanungin pa. Hindi mo yata iniisip ang sinabi ko sa iyo. Makikinabang ka. Ako lang? Matagal ko na kayong kilala, Mr. Garcia. Huwag si Ramona.
Kung sa iba nakalusot kayo, sa akin hindi. Ako ang papatay sa iyo. Hihintayin ko pa rin ang sagot mo. Berto. Kalimutan mo yung mga narinig mo. Ha? Hayop sa babaeng matandang yun. Simula na malumpong asawa nun, wala nang ginawa yun kundi magabang ng babaeng mauulol. Ramona, hindi na ako mapapaligo-ligo sa sasabihin kong ito. Simula na maigubo ng sakit ang katawan ko ito, naging matalas ng pakiramdam ko sa lahat ng bagay. Alam ko lahat ang nangyayari sa loob ng bakuran na ito. Ramona, ano bang pangarap mo sa buhay? Simple lang ho. Makatapos ng pag-aaral. Makapagtrabaho. Makaangat ng konti sa buhay. Iha, nasa labas ng bakurang ito ang katuparan ng pangarap mo.
Huwag mo sayangin ang panahon mo dito. Huwag mo ikulong ang sarili mo dito. Umalis ka. Hanapin mo ang daigdig mo. Alam kong kakailanganin mo ng pera para sa iyong sarili at para dito sa bahay. Ayos ko na yun. Nagdeposito na ako ng pera sa bangko para sa iyo. Isang bagay lang hihiling ko sa iyo, Ramona. Wala kang gagawin kundi hintayin ang pag-uwi ko sa gabi. Gabi na. Wala pa si Ramona. Akala ko ba pababalikin mo siya rito? Pagkagaling niyo kay Dr. Ramirez. O ano ngayon? Pagkatapos na yung makuha ang gamot, pinuwi ko na rito. Baka ayaw na rito, baka lumayas na. Sana, umalis na siya. At ikaw naman, saan ang punta mo? Diba naman tanda kong to, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta? Talagang delikado magiging lagay mo. Lalo na kung wala kang tutuluyan sa Maynila. Kaya kung papayag kang magtrabaho sa akin, wala ka ng problema. Decente naman ang trabaho. Malaki ang kita. Libre bahay ka pa. At bibigyan pa kita ng advance para pambili mo ng sapatos mo at damit mo. At na kung ano-ano pang pangsabit yan sa katawan mo. Naismiran ka ba ng laway sa muka? Napakamaalas naman ang unang gabi ko. Kasing pa yung naging customer ko eh. Naku, darling. Maingyar na ka talaga rito. Kung tataga-tanga ka, lalapangin ka rito. Palagay ko eh. Hindi ako makakatagal dito. Hahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Paano mo naman magagawa yun? Nakatali ka kay Mama Rosa. Nakabaon ka pa sa utang. Sa palagay ko'y pwede kitang tulungan. Hindi ako masyadong nakapag-aral, Yoli eh. Paano mo ako matutulungan? Sa sideline ko, hindi na kailangan diploma. Sexy ka. Sarili ang katawan mo. Panlaban ng beauty mo. Sasama kita sa stag party ko. Ano yun? Huwag ka na magtatanong pa, bruha. Andun ang datong. Andun ang sugar. Disente pa mga customer. Wala kang gagawin kundi pakita konting yoga, konting taong bayan, pero huwag ang pernene. Senso Junday. Anong klaseng trabaho yun? Ay, tanga. Apit ka sa harap ng mga men, sasayaw ka,
Pero hindi basta sayaw. Kailangan konting lante. Kembot ng katawan, lantik ng mga mata. Para umilit ang mga karburador nila. Ganito ba? Cars to your nothing submarine. Down. King bets. Third card open. $200. Call 200. Fourth card open. Kung hindi kaya ng sikmura mo, huwag mo nang pilitin. Party is over. Kunin mo na yung pera mo kay Olik. Rommel. Out ako. Hoy, bruha! Talyada ito ah! Sa lahat ng waitress, ikaw lang hindi naka-uniforme. Mupo ka nga! Uy, loka. Trainee lang ako rito. Pagkatapos sa isang buwan, regular na ako. Dito ka pala nagpapakamartir. Binabaril sa luneta yan. Swerte ko nga, tinanggap pa ako rito eh. O ano na, kumusta na? Anong ginagawa mo rito? Bugaw, Day. Bugaw. Ginagawa kong tulay. Ni Romero Cervantes. Huwag mo sabihin nakalimutan ng lalaking yun. Imposible. Dahil binata, pogi, milyonaryo. Gagakano? Bakit? Ang laki-laking isdang nabingwit mo. Hindi mo alam? Siya nagutos sa akin para hanapin ka. O ano? Huwag, Mare. Ayoko. Tsaka hindi ko naman kilala yung taong yun eh. Gusto mo ba magtitili ako rito? Ang laki ng kikitain ko, oras may harap kita sa kanya. Sisirain mo pa ang dilihensya ko.
Kahit na, talagang ayoko eh. Mabuti pa kaya eh, ikaw na lang. Ano? O sige ha, suplado may ari rito, baka mapagalitan ako. Gaga! Tanga! Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Tinatanong mo pa. May kwarta naman kami ah. Kesa pumunta pa kami sa kasa, dito na lang. Total, alam naming sumasideline ka. Delikado ang tayo mo rito. Ayusin mo ang mga gamit mo. Sasama ka sa akin. Hong Kong? Bakit? May problema ba opisina natin sa Hong Kong? Kaya lang kailangan ko naman ng pahinga paminsan-minsan. Lagi na lamang sub-sub ang ulo ko sa trabaho dito sa opisina eh. Ano mangyayari? Babalikatin kong lahat ng responsibility mo sa opisina to? Eh natural, sino pa? Kayo ang vice president dito eh. Paminsan-minsan naman magtrabaho kayo. Diyan kayo sa opisina, ubusin ninyo ang kape. Wala kayong maririnig sa akin. Teka muna. Bakit ba? Bibiyahe ka nag-isa? May kasama ako. Sino? O eh, wala na kayo naman doon naman.
Romel, hijo. Bienvenida. Siya nga pala, Mama. Si Ramona. Mona, ang Mama. Kumusta ka, iha? Mabuti ho. Halika, maupo ka. Pinigla mo naman ako, iho. You know, I didn't tell anybody about this wedding. Kahit na nga, sinabi mo sa akin sa cablegram na nag-asawa ka na. I didn't take you seriously. Naikable ko na ho ito kay Primo, kaya sa palagay ko kalat na ngayon sa opisina ito. Alam niyo naman yung matandang yun Medyo may pagkachismoso. Siya nga pala. Alam na rin ni Alex ito. He called up. Ang sabi niya, tatawag daw siya ulit para malaman niya kung totoo nga ito. Iha, would you care for something to drink? Hindi na ho. Salamat ho. Hello? Nandito na. Romel, si Alex. Iyo, hindi na ako magtatagal. O bakit? Sabi ko... Alam mo naman ang mami mo, maraming appointments. I wish you the best of luck. Thank you, Ma. Iha, pagpasensyahan mo na ako, ha? Nagmamadali lamang ako. Pero magkikita pa rin tayo. Marami tayong pag-uusapan. Hello? Ano ba? Totoo ba itong nabalitaan kong nagpakasal ka na raw? Oo, totoo. Pagod ka pa ba? Hindi naman. Nakapagpahinga na ako Bakit? Sira talaga ulo ko. Wedding night natin, I should be sober as a priest. Anong ginawa ko? Uminom ako. Lasing ka? Sobra pa sa lasing. Ewan ko ba? Pagka nagbebiyahe ko, madali akong pagod Tagal bago maalis sa sakit ng ulo ko. Sinabayan ko pa ng brandy. Kaya ito, walang ibubuga. Naintindihan ba? Di matulog ka. Dapat nga sa'yo para makapagpahinga ka. Hindi ka nagagalit. Huwag mo akong alalahanin. Sige, matulog ka. Ikaw nga Marami pang trabaho naghihintay sa'yo sa opisina bukas.
Tinawagan ko si Primo eh. Sabi ko, hindi mo na ako mag-opisina. Baka ako lang ang naalala mo. Pwede naman ako mag-isa rito ah. Sino may sabi sa'yo may iwan ka rito? Kaya nga ako hindi mag-opisina eh. Lalabas tayo. Saan naman tayo pupunta? Napupuna ko, naluluma yung mga credit cards ko dyan eh. Inaamag na eh. Sayang, di ba? Excuse me. Hello? Uy. Saan? Oh, sige. Sorry. May problema tayo eh. Alam ko, hindi tayo matutuloy mag-shopping, ano? Hindi, bale. Next time, kahit na sinong hudas pa ang tumawag dyan, matutuloy tayo. Alis na muna ako.
Alam ko, Mama, hindi ko dapat gawin ito. Makipagkita sa inyo para pag-usapan ng isang bagay na masyadong personal. Matagal ko nang inasahan ito. Nang malaman kong nag-asawa na si Romel, ay kinatakutan ko na ito. May nalalaman kayo? Ako ang dapat na mahiya, Iha. Ako. Malinis ang pagkababae ko na makuha ko ni Romel. Pinagmamalaki ko yan. Taas noo kong patutunayan sa kanya na siya ang unang lalaki sa buhay ko. Yun pala, sa katayuan ni Romel, wala magiging unang babae sa buhay niya. Ilang linggo na rin kaming kasal, Mama. Ilang linggo ko nang hinihintay na pasukin niya ang aking katawan at itanim ang pula ng aming magiging unang anak. Kasalanan ko ito, Ramona. Nung isinilang ko si Romel, nagangad akong magkaanak pa ng isang babae. Pero nang malaman kong hindi na ako pwedeng magkaanak ulit, kay Romel ko hinanap ang lunas ng aking pagkabigo. Binihisan ko siya. Pinalaking parang babae. He was overly sheltered, overly protected. Lumaki siya sa paligid ng mga manyika. Huli na. Nang magising ako sa aking pagkakamali. Huli na rin para sisihin ko ang sarili ko, Mama. Hihingi na lang ako ng tulong sa inyo. Para maliwanagan ko. Anak na rin kita, Iha. Sabihin mo sa akin kung anong maitutulong ko sa'yo. Isang kasagutan lang ho, Mama. Kung si Romel ay wala na nakukuha ni Kaya sa kapwa kong babae, siya ba'y nakakalasap ng kasiyahan sa kapwa niya lalaki?
wala na yung ating kinatatakutan. Tiniyak sa akin ng mga doktor na mabubuhay siya. Nakaligtas man siya, Mama. Ewan ko lang kung pagkatapos ng pangyayari ay nanaisin pa niya mabuhay pa ng matagal. Paano naman ikaw? Magsama man kayo ni Romel. Wala rin saysay ang inyong kasal. Hindi rin niya matutupad sa iyo ang kanyang tungkulin bilang asawa. Kanina pa yan ang itinatanong ko sa sarili ko. Sino higit na nagkamali sa aming dalawa? Umibig ako. Naglihim siya. Ngayong huli na ang lahat. Pwede ko pa bang dayain ang sarili ko? Papaniwalain na hindi ko siya mahal. Sa madaling salita, naihanda mo na pala ang sarili mo para magpakamartir. Higit kailanman. Ngayon ako kailangan ni Romel. Romel, Ilang beses ko man sasabihin sa'yo. Pinuputol ko na ang lahat sa ating dalawa. Tapos na, Ramona. Tapos na. hanggang kailan ito, Doktor? Dagdagan niyo pa ang pasensya niyo, Mrs. Cervantes. Huwag kayong mag-alala. Makakalakad pa siyang muli. Ilang linggo na ba tayo nagpupuyat? 3 linggo na ho. Anong oras na ba? Past 3 na ho eh. Siguro darating na ho si Mr. Carrion. Ay, naku. Oh, nariyan na nga. Dumating na ang slave driver. Hanggang kailan pa ba ito, Primo? Hanggang kailan ko pa ba isusubsob ang ulo ko sa mga libro at mga papeles na ito? Hanggang sa oras na pwede na kitang iupo sa silya ni Romel. Bilib din naman ako sa pasensya nyo. Nagagawa pa rin ninyo akong pagtiyagaan. Dahil alam ko na kaya mo. Tulad ni Romel noong araw. Nervyoso. Pero pinagtiyagaan ko. Hinubog ko hanggang sa magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili. Ako kaya magkaroon ng tiwala sa sarili. Makakaya ko kayang gampanan ang mga responsibilidad na iniwan sa akin ni Romel. Makakaya mo, Ramona. Hindi ka susuko. Ipinapangako ko sa iyo, give me some more time. Pati ikaw ay magugulat sa malaking pagbabago mangyayari sa iyo.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Siya pala, Ramona. I'd like to introduce to you the region directors from different parts of the country. Here's our treasurer, Mr. Twassen. This is Mr. Sevilla. This is Mr. Reyes. Well, I'm glad everything is in order. The conference will start early this afternoon, so, gentlemen, if you want to make a round of the establishment, you may do so. I don't know who you are, Mr. Rivera. Frankly, I only have a flimsy idea of what you're after. Pero isang bagay na titiyak ko. Alam ko kung anong klaseng hayop ang inalagaan ng asawa ko dito sa opisina. Nauunawaan ko ang damdamin niyo, Mrs. Cervantes. Mabuti. Maunawaan mo na rin siguro. Natapos na ang paglilingkod mo rito. Wala na ho bang pagkakataon para i-reconsider ang resignation na hinihingi niyo sa akin? Reconsider? Bakit? Inaasahan mo ba na pagkatapos ko madiscover? One thing I assure you. Hindi ako gaga para hayaan pa kita manatili rito. Alam ko ho. Pero kahit papaano umaasa rin ako na patatawarin niyo ako. Tinitiyak ko sa'yo, Mr. Rivera. That is a very remote possibility. You can pack your things now and go. I don't believe it. Sorry. Inaamin kong pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginawa yun. Pero mahina ako. Wala akong lakas para mapabuti kong katayuan ko sa sarili kong pagsisikap. Nakilala ko si Romel. Nakita ko ang kanyang kahinaan. Mabait. Mapagbigay. Sinamantala ko yun. Binigay niya sa akin ang kailangan ko. Binigay ko naman sa kanyang kailangan niya. Pinagsisisihan ko ang lahat ng namagitan sa amin dalawa. Pinagsisisihan ko. Kung palalayasin niyo ako ngayon,
Ano pa magiging pagkakataon ko para magbago? Gusto ko magbago, Mrs. Cervantes. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ibigay niyo sa akin ang pagkakataong yon. Good evening, ho. Wala akong natatandaan na inutusan kita para maglamay. Dito mababalak matulog? Binabayaran ko lang ho mga pagkukulong ko sa trabaho ko dito sa opisina. Pero kung wala akong magmamaneho para sa inyo, pwede ko naman hong iwan to eh. No, thank you. I can manage. Ma'am? Alam kong busy-busy kayo at wala na kayong panahon pumunta sa kantin. Pasensya na kayo sa inihanda ko para sa inyo. Thank you. Hello? Sobra talaga ang tigas ang ulo mo. Anong ginagawa mo dito? Totoo ba yung sinabi ni Mama na pinalis mo raw si Dr. Mercado at ang nurse na nag-aalaga sa'yo? Eh bakit mo ginawa yun? Sino makakasama mo rito? Wala. Wala akong gusto makasama rito. Lalo-lalo na ikaw. The next episode of Battlefield, we're on. Which was Sarah Audrey left eye. How is the monster got fixed away in the first half, and it's father, sa gabi di makatulog, di mapakali. Apoy sa iyong kandungan ay di rin mahimlay. Hamog ng pag-ibig ang palaging hintay. Inip na inip ka at piling ng biling, at
dibdib mong gising, magdamagang may luha, hanap ay pag-ibig. Apoy sa iyong kandungan, ba't ayaw lumamig? Sa iyong paksamo, walang makarinig. Lunod sa paghuli ng mga kuliglig. Sayang ang init sa kandungan mo. Nakatulog yata ang pagod ng mundo. Init na init ka at piling ng biling, at tahit ng tahit ang dibdib mong gising. Magdamagang may luha, hanap ay pag-ibig. Apoy sa iyong kandungan, ba't ayaw lumamig? Nagkukunwari kang may dampi ng halik sa iyong basang labi, nasabik na sabik. Init na init ka at piling ng piling, at tahit ng tahit ang dibdib mong gising. Magdamag kang may luha, hanap ay pag-ibig. Apoy sa iyong kandungan, apoy sa iyong kandungan, apoy sa iyong kandungan, ba't ayaw lumamig? Ako na ho magdadala. Yung paggala mo sa akin sa loob ng opisina at sa harap ng mga empleyado, okay lang dahil boss mo ko. Pero sa labas ng opisina at sa harap ng ibang tao, hindi maganda. Baka sabihin nila talaga matanda na ako. Naintindihan mo ba? Oo, pero hindi mo rin maiwasan ang tumanda nang wala sa panahon. Anong ibig mo sabihin? Masyado mong sinusubsob ang ulo mo sa trabaho eh. Sa bahay naman, lagi ka nakakulong. Don't you think it's time you get out from your shell? Unwind. Para lumuwag ang mga tornilyo sa ulo. Maraming masasayang happenings nangyayari sa labas ng building na to. Niyayaya mo ba ako lumabas, Alex? Well, I know a place. Quiet atmosphere. Terrific cuisine. Soft music. Music? Are you kidding? Wala na nga akong ginawa sa loob ng bahay kundi makinig ng music. And it's coming out of my ears. I have a better idea. What? You'll find out.
Thank you. Natatandaan ko nang sabihin sa akin ni Romel na chismoso raw kayo. Kaya sa palagay ko, kaya kayo naririto, may sasabihin kayo. Magpapakiramdaman pa ba tayo? Simula nung dumating ka, galing ka sa lugar ng ayaw ko nang isipin. Kasama mo ang pinaka-antipat kong lalaki sa buhay ko. Noon pa lang gusto na kitang kausapin. Nagpigil ako. Inisip ko na hindi ako dapat makialam sa personal affairs mo. Kung ayaw niyo makialam, ano pa dapat natin pag-usapan ngayon? Ayaw ko lang makitang lamputin mo yung bato na ipapalo mo sa ulo mo. Kung ang tinutukoy niyo, ang paglalagay ko kay Alex sa kanyang bagong pwesto, wala kayong rason para magreklamo. Matagal na siya rito. And he knows his way around. Hindi lang yun. Masyado siyang marunong. Masyado rin siyang talentado. At sinabi ba siyang kukuha siya ng sarili niyang sekretarya? So, what's wrong with that? Natural lang sa kanyang posisyon as Assistant Vice President na kumuha ng sekretarya. Akala ko ba naman kung ano importanteng bagay pag-uusapan natin? Ewan ko ba naman sa inyo kung bakit ginagawa niyo pang problema yun eh. Meron pa kayong sasabihin? Wala na. Si Helen. Yes, I heard. I had a busy day, and I hate to drive. Do you mind? No, not at all.
Hello? Oh, Primo. Bakit? Ha? Are you sure? Yes. Totoo ang lahat ng sinabi sa'yo ni Mr. Carrion. I took the money. Tiwala naman sa akin ng treasurer dahil sinabi kong ikaw ang may utos. Pero hindi ko naman talagang intensyon nakawin yun eh. Ibabalik ko rin. 800,000 pesos yon, Alex. Saan mo dinala? Sa casino. Sa karera. Nagbaka sakali ako. You've done so much for me, Ramona. Gusto ko makaganti. Mabayaran ng lahat ng pabor na ibinigay mo sa akin. I swear, Ramona. Gagawa ako ng paraan para maibalik ang perang yun. Natural. Importante maibalik ang salaping yun. Pero hindi yun ang kinatatakutan ko eh. Ang iskandalong kakalat sa opisina. Tungkol sa akin, sa'yo, sa ginagawa natin. Hindi ko kayang labanan yun, Alex. Do you understand what I'm trying to say? Yes. I don't expect to be forgiven. Kung mag-decide ka man ngayon na tapusin ang lahat, maintindihan ko rin. Siguro, parusa sa akin ito. Dahil ako ang higit na nagkamali. I still love you, Alex. Hindi magiging madali para sa akin na limutin ka. Magagawa mo. Makakaya mo akong limutin dahil meron kang Rommel na babalikan. No. I haven't really left Rommel. Sagrado pa rin sa akin ang aming kasal. Kung nakalimot man ako at naging marupok, mauunawaan niya na tao lamang ako. Goodbye, Alex. I'd like you to know na ito na ang huli nating pagkikita. Kailangan mo, Rommel. Tignan mo nga ang ayos mo. Na hindi ka makatayo sa sarili mong mga paa. Asawa mo ako, Rommel. Sa kalagayan mo ngayon, ako lang maaaring makaunawa sa'yo. Ako lang maaaring tumulong sa'yo. Wala ka ng pagagawa sa akin. Inutil ako. Inutil. May pag-asa pa, Rommel. Kung bubuwagin natin yung pader na nakapagitan sa ating dalawa. Kung ibibigay mo pa sa akin muna yung pagtitiwala, may magagawa akong paraan para malutas nating dalawa ang problemang ito.
Kailangan kumilos ka na. Gagastos ako ng kahit magkano. Mapatunayan ko lang na may foul play sa nangyaring to. Hindi posible yan, Mr. Carrion. Kung totoo nga ang suspecha mo na may secret lover nga si Mrs. Cervantes. Alex Rivera, subaybayan mo. Madidikita mo siya sapagkat hindi niya alam na detective ka. Siguro kailangan subaybayan din si Mrs. Cervantes. Hindi lang pera involved dito. This could be a crime of passion. Yes, I'd like you to work on that angle. Hindi na mabilang mga babaeng naloloka sa pag-ibig. Magkano nga ba tatanggaping insurance money ni Mrs. Cervantes? Umigit kumulang 10 million pesos. Wow. Good evening. Good evening. Ma'am, may bisita po kayo? Good evening. Good evening. Maupo ka. Naglakas loob akong pumunta rito. I hope you don't mind. No, of course not. Siya nga pala. Sa nangyari kay Romel, nakikiramay ako. Thanks. Ano na? Kumusta ka? Matagal ka rin nawala. Akala ko kung saan ka na napunta eh. Nariyan lang sa tabi-tabi. Naghanap. Nag-isip. Pinilit alamin kung bakit ako nawala sa akin sarili. Anong plano mo ngayon? Meron, kaya lang malabo pa eh. Anyway, hindi naman importante. Importante, Alex. I'd like to know what it is. Well, may contract ako. Sa States. Okay naman yung business. Posibleng kumita ako ng malaki. Kaya lang, Kaya lang ano? problema eh kasi it's going to be a partnership business venture. Eh, yung kasama ko may kapital na. Ako, Hindi problema yon, Alex. no. Ayoko. Nakakahiya. Pangarap lang naman yun eh. Pwede ko rin kalimutan yun. Kaya lang nakakapanghinayang din. Kung nanghihinayang ka, dapat mo nga tanggapin ang tulong ko. Hindi bale. Kalimutan na. Hindi naman yun ang ipinunta ko rito eh. Ano? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Alam mong mahal pa rin kita hanggang ngayon. Hindi ba? Alam ko mahal mo pa rin ako. You're free now. Kahit anong gawin natin ngayon, wala na silang pakialam. Talaga ba mahal mo ako, Alex? Gusto mong patunayan ko sa'yo? Makinig ka. Itutuloy ko yung business venture ko sa States. Pero hindi lang ako. Tayong dalawa. Yung kapital na ilalagay mo at sa mga bright ideas ko, we won't fail. Pagkatapos doon na rin tayo titira.
Pakakasal tayo. Narinig mo? Pakakasal tayo. Ramona Cervantes, this general special power of attorney we prepared will name, constitute, and appoint Alex Rivera as your lawful attorney in fact. Please place your signature here. The moment you sign this, this will take effect immediately. I wish you luck, Mrs. Cervantes. Thank you. And you also, Mr. Rivera. Thank you, attorney. Thank you. Everything has been finalized. Ang lahat ng inilipat ko sa pangalan ni Alex ay puro sa akin. At walang makapagsasabi na unfair ako sa inyo at sa iba pang mga miyembro ng kumpanyang ito. Oo. Iniisip ko lang na baka ikaw ang nagiging unfair sa sarili mo. Paano niyo pa masasabi yan? Gayong ipinaliwanag ko na sa inyo lahat. Umiibig ka kay Alex. Maliwanag sa akin yun. But you've gone too far. Kailangan bang isukom lahat ang iyong kapangyarihan? Hindi sa kanya, sa amin. We plan to leave for the States. Establish our own business there. Magpapakasal kami. It's going to be a permanent relationship. Legal. Don't you like that? Magsasama kami na wala akong ikukubling kahihiyan. Walang kinatatakot ang mga sandali. Na baka mahuli ka, sumpain ka. At sa gagawin mong pagsisisi, ay habang panahon kang uusigin na yung konsensya. Kung minahal ninyo si Romel na parang anak, ganun din sana ang pagtingin at pag-unawang bigay ninyo sa akin. Mahal kita, Ramona. Kaya nga akong tatakot sa maaaring mangyari sa'yo. Huwag niyong sabihin yan. Nadarama ko. Hindi ako maaaring magkamali. Mahal ako ni Alex. Alam niya na nasa kanya ang aking kaligayahan. Sana nga na mali ang mga bagay na kinatatakutan ko tungkol sa lalaking yun. Naiintindihan ko ang pagmamalasakit ninyo. Sana maintindihan niyo rin na kay Alex ko lang matatagpuan ang aking kaligayahan.
Private detective ka pala. Ang ibig bang sabihin niyan may karapatan ka ng saliksikin ang mga personal na bagay sa buhay ko. I was hired to do the job, Miss Cervantes. Binabayaran ako ng isang tao nagmamalasakit sa inyo. Kilala ko siya. Si Primo Carion, hindi ba? Dalawa pala kayong kumikilos sa likod ko. Sabihin mo nga sa akin, Mr. Moreno. Edgar Moreno. Sabihin mo nga sa akin, Mr. Moreno. Ano bang pinipilit niyong imbestigahan sa pagkamatay ng aking asawa? May posibilidad, Miss Cervantes, na ang pagkamatay ng inyong asawa ay hindi aksidente. Nabuo sa isipan ko yan. Nasubaybay ako si Alex Rivera. Ang ibig mong sabihin, nabuo rin sa isipan mo na si Alex ang pumatay sa aking asawa. Tulad ng nasabi ko na, may posibilidad. Kung ako ang tatanungin mo, Mr. Moreno, mas malaking posibilidad na kayong dalawa ni Mr. Carion ang nasisiraan na ng ulo. Pwede na kayo umalis. Siya nga pala. Nang huling makita ko si Alex, may kasama siya. Sekretary niya yata yun. Sa tingin ko para silang may relasyon. Hanggang dito na lang ba ako? Hindi mo ba ako patutuloyin? Sorry, come in. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi alam na... Napasugod lang ako. Dahil may nagpunta sa akin kanina. Edgar Moreno. Private detective daw siya. Detective? Bakit? Nakita niya kayong dalawa ni Helen. At sa tingin daw niya, para kayong may relasyon. Ano? Sino yung tarantadong yun? Ako papatol sa isang babaeng... Ang ibig mo sabihin wala kayong relasyon ni. Wala! Kung sino man yung gagong naninira sa akin, kahit itong oras na to, dali mo rito, harapin ko. Trust me. I wouldn't do anything to hurt you. I'm sorry. Alex, sino bang kausap mo dyan? Anong ginagawa niya rito, Alex?
Wala. Ano ko? Tanga? Magsalita ka. Anong ginagawa niya rito? Ano ba sa tingin mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Asawa mo? Kirita mo? Dahan-dahan kayo magsalita, Mrs. Cervantes. Dalaga ako. Binata siya. Ang sinasabi niyong kirida, walang iba, kundi kayo. Walang yaka! Matagal na kami. Hindi totoo yan! Matagal na kami, Ramona. Panahon pa ni Romel, nagsasama na kami ni Helen. Wag nang sabihin yan. Alam ni Romel. Pero okay lang sa kanya. Walang problema. Maganda na sana ang takbo. Nagulo. Nagulo nang pumasok sa buhay niya. Kung sa bagay, alam kong darating din ang araw na malalaman mo ang lahat. Pag wala na ako. Pag nakalis na kami ni Helen. Yung pagkamatay ni Romel, baka akala mo aksidente yun. Tanong mo kay Helen. Madali lang. Nakapuslit kami sa bahay. Nakatalikod siya. Isang tulak lang tapos. Ngayon, gusto mo magsumbong sa pulis? Sige. Subukan mo. Helen? Okay ba? Okay ba mga kuha ko? Sweetheart, pwede na pala akong photographer. Pwede. Pwede kang magsumbong sa pulis. Sabihin mo sa kanila na ipinagsisigawan ni Alex na kami pumatay sa iyong asawa. Sinong testigo? Wala. May nakakita ba? Sweetheart, ano ang tawag doon? Hearsay, di ba? Chismis? Tignan natin kung pakinggan ka sa husgado. Ang mga litratong yan ang magpapatunay na may lover ka. Nasa yung motibo ng pagpatay sa asawa mo. Tiyak na masasabit ka dahil ikaw ang tumanggap ng insurance money. Oo. Pero nasa iyo na. Nakuha mo ng lahat. Lahat! Ayos lang. Nahirapan din ako, ah. Mahirap din umarte, baka akala mo. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nagpipiro ka lang, hindi ba? Nagpipiro ka lang. Umalis ka na, Ramona. Ayoko. Mahal mo ako. Mahal mo ako talaga. Hindi mo ko maaari lokohin. Nagpipiro ka.
Alex. Sabihin mo sa akin hindi totoo nangyayaring ito. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na. Maawa ka sa akin, Alex. Maawa ka sa akin. Sinabi ko nang umalis ka na eh. Umalis ka na. Huwag, Alex! Huwag! Please! No! No! Maawa ka sa akin! Alex! Mama kayo sa akin. Tawa ko. Miss Cervantes, mama kayo sa akin. Halina ho kayo. Miss Cervantes. Mama kayo sa akin. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kumusta? Anong bagong balita? Okay lang. Tulad na inasahan ko, Helen broke down and confessed. Pinagtapat niya nakatulong siya ni Alex sa pagpatay sa inyong asawa. Kung gayon, wala na pala akong dapat panagutan. Wala na. Mabuti na lang hindi mo napatay si Alex. Kung nagkataon wala kang kaligtas-ligtas sa Silya Electrica. Sige, tuloy na ako. Edgar, salamat. Don't mention it. Kunin mo na lang ang cheque mo kay Mr. Carrion. Hindi ko iniisip yun Ang iniisip ko kung pwede kang maanyayahan ngayon, kumain sa labas. Wag. Naintindihan ko. Edgar, wag ngayon.
Di makatulog, di mapakali. Ako'y sa iyong kandungan ay di rin mahintay. Hamog ng pag-ibig ang palaging hintay. Inip na inip ka at biling ng biling at tahig ng tahig ang dibdib mong gising. Magdamag kang may luha, hanap ay pag-ibig. Ako'y sa iyong kandungan, ba't ayaw lumamig? Sa iyong pagsamo, walang makarinig. Lunod sa paghuni ng mga kuliglig.